Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Monching Lumantas, title, Bringing Home Our Heroes. Mga ginawa ni Tatay Digong natin nung kasagsagan ng pandemic, na kung saan more or less 600,000, the largest in history, na repatriate ng mga OFWs na apektado sa pandemic. Ginawa ni Tatay Digong. Walang imposible pag gusto. Hindi katulad ngayon na ang daming dahilan bakit hindi nila ma-repatriate ang ating OFWs na ipit sa Middle East. Ito, history has a brutal way of exposing the difference between real leadership, si Tatay Digong, and empty excuses, itong kay PBBM. Do not tell the Filipino people that massive repatriation cannot be done. Do not say it is impossible. Do not say it is too complicated, too dangerous, too expensive. Because we have already seen it done. Nangyari na panahon ni Tatay Digong. During the height of COVID-19, when borders were closed and the world stood still, the administration of Rodrigo Roa Rudy Duterte carried out the largest repatriation of overseas Filipino workers in Philippine history. This was not a rescue in the middle of a shooting war. There were no bombs falling from the sky. The enemy was invisible, deadly, and everywhere. Mas malala pa nga ito dahil hindi mo siya nakikita. Ang daming namatay dahil sa COVID virus na yan. From May 2020 to July of 2021, more than 1 year, May, June, July. 1 year, 2 months. More than 600,000 OFWs were brought home from across the globe. Here is one unforgettable moment. On New Year's Day of 2021, a chartered flight of Philippine Airlines carrying repatriated workers landed in Manila. As the announcement came that they had touched down at NAIA, the cabin erupted in applause with tears of joy and loud chants of Duterte! Duterte! Kaya maraming nagmamahal ngayon kay Tatay Digong dahil sa mga ginawa niyang ganito noon. After months of uncertainty abroad, they were home at last. So the next time someone says it cannot be done, remember this chapter of history. Because once upon a time, we had a president who never abandoned his people and one who made sure our modern day heroes come home. God, I miss him. Pasensya na kayo, hindi ko mapigilan din umiyak dahil totoo ito. Ang laki ng problema natin panahon ng pandemic. Kaya lang nalampasan natin dahil mayroon tayong Tatay Digong na mapagmahal at madiskarte. Yun ang kulang nitong administration nito. Wala, hindi man sa wala. Kulang sa pagmamahal, sa sinseridad. Pakitang tao lang ang ginagawa. Puros excuses. Kulang sa diskarte. Mahina. Mahina. Yung mga comments nito nabasa ko, nakakaiyak yung mga comments, yung mga nakasakay sa mga flights na ito. Ito si Myra Ada, isa na ako sa nakinabang bukod sa free ang flight pauwi ng probinsya. Naka-hotel pa ako, and take note, Sheraton Hotel pa at libre food for 10 days. Kaya hindi ko makakalimutan ang tatay ng bayan. Ang tatay ko, ang tatay po, tatay mo at tatay ng lahat. Ya Allah,
Please, pauwiin mo na po siya sa pamilya niya ng buhay. Bigyan niyo ng buhay at malakas pa kasi matanda na po siya. Alhamdulillah. Amen. Oh, John Seller, I'm one of those Pilipino na nakauwi sa bansa. Landed June 15, 2021 at naka-quarantine sa Golden Phoenix Hotel Pasay. Yes, lahat free food and check-up pati transportation pauwi sa province. This is my message to former President. Maraming salamat, Tay. Naging lakas kita nung ako'y mahina at naging sandigan ko ng mga salita mo nung mas naging matatag ako dahil sa iyo. Grabe, oh. Kaya, maalala ko yung sabi ni Larry Gadon, china-challenge niya si BP Sara. Kaya sabi niya, patunayan mo na maraming galit na Pilipino nang dahil sa pagpakulong sa iyong tatay, tawag ka ng rally sa EDSA para makita kung sinong mapapahiya. Ay, huwag na nating patulan yung Gadon na yan. Dahil alam natin, mga Pilipino, milyones ang Pilipino nagmamahal sa ating Tatay Digong, pinaka-the best na presidente. Kaya ang anak niya ngayon, kahit anong gawin nilang paninira, nagniningning pa rin. Number 1 pa rin sa lahat ng mga surveys. Walang makakalaban sa kanya na malapitan sa eleksyon. Kaya, ano na sila? Takot na mayroon na namang isang Duterte na magpresidente. Dahil ang mga Duterte kakaiba. Yung leadership nila is ibang style talaga. Galing sa puso. Tingnan nyo, presidente si Tatay Digong, saan ba siya nakatira dati? Sa isang greenhouse na napakasimple. Anong suot niya? Naka-maong, naka-rubber shoes lang, naka-t-shirt. Anong pagkain niya? Munggos, kung ano. Yan ang tunay. BP Sara, ganun lang, naka-t-shirt lang din, naka-rubber shoes. Kaya, konting tiis na lang mga ka-DDS. Giginhawa rin ang buhay natin. Matatapos din ang kasamaan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako dahil para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan ngapit ya. So karon naman na dyan sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi ni ining
hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og sinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay ang among sitwasyon kay mtang namo kami mga pobre maka na do nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tawo nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og thank you. Salamat kaayo. Salamat.